May mga kwento noong unang panahon tungkol sa mga kakaibang nilalang na tinatawag na Nephilim. Ang mga higanteng ito ay hindi pangkaraniwang tao. Sila ay napakalaki at napakalakas. Nabanggit sila sa Genesis, sa Biblia. May sarili ring kwento tungkol sa mga higante ang ibang sinaunang kultura. Ang mga kwentong ito ay tungkol sa panahon bago pa naisulat ang kasaysayan. Ang mga higanteng ito ay hindi mabubuting nilalang. Madalas silang inilalarawan bilang mapangwasak at nakakatakot. Ang kanilang presensya sa mundo ay tanda ng panahon ng kaguluhan. Totoo kaya sila o mga alamat lamang? Ang tanong na ito ay patuloy na pumupukaw sa ating interes. Ang Biblia ay nagbibigay ng isang paliwanag para sa pinagmulan ng mga Nephilim. Sa Genesis Kabanata 6, inilalarawan nito ang mga anak ng Diyos na sumiping sa mga anak na babae ng mga tao. Ang mga pagsasamang ito ang nagbunga sa mga Nephilim. Ang siping ito ay bukas sa iba't ibang interpretasyon. Sino ang mga anak ng Diyos? Naniniwala ang ilan na sila ay mga nahulog na anghel. Ang iba naman ay binibigyang kahulugan sila bilang makapangyarihang mga pinuno o hari. Ngunit ang pinagmulan ng mga Nephilim ay nanatiling nababalot ng misteryo. Ang kanilang pag-iril ay humhamon at na maaari kayang may katotohanan sa mga sinaunang kwentong ito. Sa buong mundo, may mga katulad na kwento tungkol sa mga higante. Ang mitolohiyang Griego ay nagsasalaysay tungkol sa mga titan, mga makapangyarihang nilalang na nakipaglaban sa mga Diyos. Ang mga alamat ng Norse ay nagsasalita tungkol sa mga Jotnar, mga higanteng nilalang na may napakalaking kapangyarihan. Ang mga pagkakatulad na ito ay nagmumungkahi ng isang ibinahaging pagkahumaling ng tao sa mga higante. Napanatili ba ng mga kulturang ito ang mga alaala ng panahon kung kailan lumalakad ang mga higante sa mundo? O ang mga kwentong ito ba ay simboliko lamang na sumasalamin sa takot ng sangkatauhan sa hindi alam? Ang sagot ay maaring nakabaon sa ating malayong nakaraan. Ika-4 na bahagi, mga bakas ng mga higante, paghahanap ng pisikal na ebidensya. Sa kabila ng maraming kwento, ang pisikal na ebidensya ng mga higante ay nananatiling mahirap matagpuan. May ilang mga mananaliksik na tumutukoy sa mga megalithic na istruktura tulad ng Stonehenge. Ang kanilang argumento ay mga higante lamang ang makakapaglipat ng napakalaking bato. Ang iba ay binabanggit ang mga natuklasang hindi pangkaraniwang laki ng mga kalansay. Gayunpaman, ang mga natuklasang ito ay kadalasang pinagtatalunan. Ang siyentipikong ebidensya para sa pagkakaroon ng mga higante ay nananatiling hindi tiyak. Ang paghahanap ng patunay ay nagpapatuloy na pinapalakas ng posibilidad na matuklasan ang isang nawawalang kabanata ng kasaysayan ng tao. Ika-5 bahagi, nagpapatuloy na misteryo, ang patuloy na pagkahumaling sa mga Nephilim. Bakit patuloy tayong nabibighani sa mga kwento ng mga higante? Marahil ito ay ang kilig ng hindi alam. Marahil ito ay ang posibilidad na ang ating mga ninuno ay nakipamahagi sa mundo kasama ang mga nilalang na may ganitong kapangyarihan. Ang mga Nephilim ay kumakatawan sa isang panahon bago naitala ang kasaysayan. Ipinapaalala nila sa atin na ang ating pag-unawa sa nakaraan ay hindi kumpleto. Hanggang sa lumitaw ang konkretong ebidensya, ang mga Nephilim ay mananatiling isang misteryo. Nagsisilbi silang isang malakas na paalala ng nagpapatuloy na misteryo ng ating mundo.